Alright mga friend, yan, what's up? Isang magandang araw, magandang oras po sa ating lahat muli, mga friend, mga ka-ambassador ni Kristo, mga ka-body of Christ. At muli tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na ating pong halukayin, i-explore, i-discover ang mga natatagong kayamanan sa mga scripture na nais po ng Lord na ating pong malaman upang tayo mag-grow spiritually, personally, tayo ay mag-grow sa ating pong buhay pananampalataya at tayo rin po ay mag-grow sa ating pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos sa ating pong kapwa. So as an ambassador of Christ ay kailangan po nating maintindihan at maunawaan kung ano po ang trabaho ng isang ambassador. Ang ambassador ay siya po ay tagadala ng mensahe ng host country or host kingdom na nagpadala sa kanya sa isang lugar upang dalhin ang mensahe ng isang pinuno o isang hari na nagpapadala sa kanya, isang presidente na nagpadala sa kanya. So, wala siyang ibang gawin kundi kung ano ang direktiba ng isang leader, isang bansa, isang king, ay yun dapat, yun lamang ang kanyang dadalhin. Wala siya dapat ibang agenda dahil magkakaproblema po kung mayroong ibang agenda ang isang ambassador. Alright, so as an ambassador of Christ, kailangan din po nating maunawaan kung ano ang mensahe na ibinigay ng Panginoong Kristo sa atin, kung ano ang kanya pong habilin, alright, sa mga disciples at sa atin din na sumasampalataya sa kanya dahil lahat po tayo na nananampalataya sa kanya. Sabi nga niya sa John chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap sa kanya, sa Panginoong Jesucristo, ay nabigyan sila ng karapatang matawag na maging anak ng Diyos. So ngayon, tayo po ay mga anak ng Diyos. Alright, tayo rin po ay mga ambassador. Alright, taga-mensahe, witness. Sabi niya sa Acts 1:8, we are called as witness, not police, not lawyer, not detective, not prosecutor, not judges, alright, but witness. Ano ang i-witness natin? Itong gospel, itong mensahe ng Panginoong Kristo. Alright, ang death and resurrection, the life and death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sa Kanya lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan, sa Kanya lamang makatatagpuan ang daan patungo sa kaharian ng Amang nasa langit. So ngayon, si Yesu Kristo, ang Panginoong Kristo, alright, ay tinanggap natin bilang Savior. Kailangan din po natin siyang tanggapin, kilalanin bilang teacher, bilang guro ng ating pong buhay, bilang profesor, alright, upang masundan po natin ang talagang kalooban or will ng Amang nasa langit sa buhay po natin. Dahil walang iba pong kalooban ng Ama kundi ang Panginoong Kristo. So ngayon meron po siyang itinuro dito sa John chapter 10 verse 8 to 10. Alright. Ito ay, ang passage na ito ay tinuro ng Panginoong Kristo patungkol sa isang good shepherd. Alright, sabi nyo dito sa John chapter 10, verse 1 to 18, pero lulundag tayo sa verse 8 hanggang 10. Alright, sabi niya, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Alright, ang Panginoong Kristo po ang sinasabi nito, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out. Alright. They will come in and go out and find pasture. The thieves comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alright. So ang verse na ito ay sikat. Alright. Naging pangkaraniwan na lang sa mga maraming Krisyano, lalo na ang John 10:10 na tinutukoy nilang robbers, walang iba si Satanas. Pero alam po ninyo, hindi lamang po yun. Hindi lamang si Satanas na may sungay, na may buntot, okay, na may hawak na malaking tinidor. Hindi lamang po ganun. Hindi lamang po yun. Yung picture, napipicture natin na si Satanas na ganun, na mayroong buntot, may sungay, alright, may hawak-hawak na malaking tinidor. Hindi lamang po yun. Dahil kung pag-aaralan po natin ng malalim ito, baka mayroon pong
galamay si Satanas sa buhay natin na hindi natin nalalaman. So, tignan natin. Alright. Number 1, sabi niya, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Jesus is referring to false teachers, corrupt leaders, and deceptive influence who misled people before Him. Alright, so ang tinutukan ng Panginoong Kristo rito na robbers, thieves, and robbers, alright, hindi lamang po si Satanas na may sungay, na may buntot, na may hawak, na malaking tinidor. Hindi lamang po yun. Kundi, sabi niya, ang tinutukoy ng Panginoong Kristo, sila yung mga false teacher, false teaching, alright, corrupt leaders, and deceptive influence who misled people before Him. Ito yung tinatawag natin na Pharisaic mindset, alright, na laging krinikriticize ng Panginoong Kristo. Marami nito sa panahon natin ngayon. Hanggang ngayon ay marami pa rin pong ganyan. Yung misleading, alright, false teaching. Okay, hindi tayo nagle-level ng false teacher. Wala tayong nile-level na sinuman na false teacher. False teaching, pwede nating i-expose yan kasi nga gamit natin ang Jesus filter, ang katulad ng Panginoong Kristo. Yun ang gagamitin natin para mailantad ang mga leaven of the Pharisees, ang mga false teaching na nakahalo sa buhay po nating mga Krisyano. Ako na ang isang patunay na ako'y nahaluan ng Pharisaic mindset, false teaching. So ngayon, I thank God because of the light of the Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang ilaw, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siyang ilaw, na ilawan yung kadiliman sa aking buhay. But yes, we continue. Sabi niya, these thieves and robbers sought power, wealth, and possession gain rather than truly caring for God's people. Ito yung mga thieves and robbers, sabi niya, ay sila yung mga naghahangad, naghahabol ng kapangyarihan, ng kayamanan, sought power, wealth, and personal gain rather than truly caring for God's people. Alright? Ito yung mga thieves and robbers, sabi niya, ito yung mga naghahangad ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng pansariling kapakanan, alright? Pangalan, alright? Inaalagaan, kanilang title, position, rather than truly caring God's people. Alright? Itong mga karakter nating nabanggit ay hindi lamang po sa makamundong, hindi lamang po sa mundo, alright? Hindi lang sa makamundong gobyerno, alright? Kundi maging sa loob ng simbahan. Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. Mas prinoprotektahan nila ang kanilang pangalan, ang kanilang imahe, ang kanilang ministry, ang kanilang church, alright, ang kanilang organisasyon kaysa ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa mananampalataya. Alright, sila yun. Mga thieves and robbers. The sheep, the true believers, recognize Jesus' voice and do not follow deceivers. Alright, pero ang mga tunay na tupa ng Panginoong Kristo ay hindi sila nagpapadeceive, hindi sila nadideceive ng thieves and robbers dahil nakikilala nila ang boses ng Panginoong Kristo. Kilala nila kung sino ang Panginoong Kristo, kilala nila kung sinong sinusundan, pinaglilingkuran nila, kilala nila kung sino ang tumawag sa kanila. Ito yung mga true believers. Alright. Number 2, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Jesus uses the metaphor of a sheep gate. In ancient times, shepherds would sometimes slip across the entrance of the sheep pen, acting as the door to protect the flock. Alright. He is saying that he is the only way to salvation. Similar to how in John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. Only Jesus can people find true safety, protection, and eternal life. Jesus said, I am the gate. Alright.
Whoever enters through me will be saved. Ako ang pintuan ng mga tupa. Lahat ng pumapasok, sabi niya, ay lahat ng papasok ay makakasumpong ng kaligtasan, makakasumpong ng kapahingahan. Malaya silang pumasok, malaya silang lumabas, makakasumpong sila ng kapahingahan. Ito ang Panginoong Kristo. Ito ang katuruan ng Panginoong Kristo. Katulad din ng kanyang sinabi sa Matthew 11:28-30. Come to me, all you have weary and heavy laden, and I will give you rest. Yan ang Panginoong Kristo. Yan ang Jesusness. Yan ang Jesus filter. Yan ang Jesus lens. Nang katuruan ng Panginoong Kristo, ito ay nagbibigay ng kapahingahan. Magaan ang kanyang katuruan. Alright? Malaya silang pumasok, malaya silang lalabas, makakasumpong pa ng kapahingahan. Pero ang nangyayari ngayon, maraming mga gates. Ang daming gates na naglipana sa magkabilang panig. Alright? Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa taas, sa baba. Yan, sa buong sanlibutan, ang daming gates. Ngayon, paano mo malalaman kung ang gates na ito, ang daan na ito, ang pintuan na ito, ay nakaayon sa pintuang ipinakilala, inihayag, ipinakita ng Panginoong Kristo? Siyempre, kung ang pintuan na ito ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan, malaya kang mabuhay ng ayon sa ibinigay sa iyo ng Panginoon na yung gift ng iyong talents, kung ano ang pagkalikha ng Panginoong Kristo sa iyo, malaya kang i-develop ang iyong gift, malaya kang magmahal nang hindi ka mahal-mahal, malaya kang makipag-fellowship sa iyong kapwa Kristyano, malaya kang makipag-fellowship sa iyong family, sa iyong kapatiran, kahit sa labas ng ibang church. Yun ang tunay na gates. Yun ang tunay na pintuan patungo sa kaharian ng langit. Pero kung ang gate na yan, ang daming bawal, pinagbabawalan ka, ay mag-isip ka na kapatid, baka hindi yan ang gates na tinutukoy o itinuro ng Panginoong Kristo. Alright? Kaya nga, lagi kong sinasabi na lahat ng katuruan, lahat ng teachings, ideas, claims, alright, preaching, ay kailangan nating padaanin sa ating Panginoong Kristo. Dahil sa ating Panginoong Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Alright? E paano ka naman mapapahinga kung ang daming bawal? Sa gate na pinasukan mo ay ang daming bawal. Alright? Pinapasok ka nga, pero pagpasok mo, eto na. Ang daming mga do's and don'ts. Sabi nila, kailangan daw ng batas, kailangan ng bylaws para mapabuti ang organisasyon, mapabuti ang church. Alright? Ganun ba yun? Yun ba ang itinuro ng Panginoong Kristo? Hindi, mga friend. Ang Panginoong Kristo, magaan ang kanyang katuruan. Ang kanyang sistema, magaan. Makakasumpong ka ng kapahingahan. Kasi nga, kung talagang naintindihan mo ang Panginoong Kristo, ba't ka mag-aalala na magkaka-divide ang church, magkaka-divide ang ministry, or magkakagulo ang mga tao? Hindi natin trabaho yun. Trabaho yun ng Lord. Ang trabaho natin as an ambassador of Christ, as a shepherd, ay pakainin sila. Alright, pakainin sila ng purong katuruan ng Panginoong Kristo. Purong organic na kapahayagan ng Panginoong Kristo. Hindi magiging puro ang ating ipinapakain kung maraming bawal. Dahil hindi ganoon ang katuruan at estilo ng Panginoon, kundi yun ay estilo ng mga Pariseo. Alright, pangatlo. They will come in and go out and find pasture. This imagery represents freedom, alright, security, and provision. The pasture symbolizes spiritual nourishment and fulfillment. When we follow Christ, He provides everything we need. Alright? Sabi niya, they will come and go out and find pasture. This imagery represents freedom, security, and provision.
The pasture symbolizes spiritual nourishment and fulfillment. When we follow Christ, He provides everything we need if we obey and follow His command. What is the command of Jesus? Love one another. Love God. Love others. Alright? Love yourself. And love others. Love one another. Alright? Yun lamang naman eh. Number 4. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alright? The thief refers to anything or anyone that pulls people away from God. Alright? Ulitin natin. The thief refers to anything or anyone that pulls people away from God. False teacher. Or false teaching. Okay? Sabihin na natin false teaching. Dahil mahirap naman na false teacher agad. Kahit false teacher yan, meron pa rin naman kabutihan sa kanyang puso. False teaching, sin, worldly temptations, and even Satan. Alam po ninyo, ang temptation, hindi lamang po yung alak, sugal, sigarilyo, babae, hindi lamang po yun. Basic lang yun na temptation na ating nakilala or ipinakilala sa atin. Pero alam po ninyo, ang mas malalim na temptation pa ay yung temptation na humusga. Temptation na magtakwil. Temptation na humusga. Temption na magtakwil. Temptation na magparusa. Alright? Na magdisiplina. Na hindi naaayon sa katuruan ng Panginoong Kristo. Yun ang pinakamabigat na temptation. Alright? Kaya, their goal is to steal joy, peace, faith, to kill hope, relationship, even lives, and destroy souls, purpose, and salvation. Jesus, in contrast, offers abundant life. Not just survival, but a life filled with meaning, purpose, peace, and eternal hope. Ito ang ino-offer ng Panginoong Kristo na abundant life. Merong meaning ang buhay mo, merong purpose, merong peace, merong eternal hope, merong rest ang ating pong buhay. Yun ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na abundant life. Hindi lamang po sa material na marami kang pera, malaking bahay mo, malaking simbahan mo, marami kang miyembro. Hindi. Dahil hindi natin madadala yan. Ang karakter po natin ang madadala po natin. Alright? Yun ang binibigay ng Lord. So dapat, yun ang lalo nating pag-aralan, pagsumikapang aralin. Itong paturuan ng Panginoong Kristo, itong Jesus filter, kung paano siya nabuhay, paano siya nangaral, paano siya nagturo, paano siya humusga.